nga po pala si Stephen Luis D. Ilihino. At ako naman po pala si Farhana E. Musa. At ngayon, tatalakayin natin ang patungkol sa LGBTQAI+. Ang LGBTQAI+ ay isang komunidad na binubuo ng mga individual na may iba't ibang oryentasyon sa kasarian at pagkakakilanlan sa kasarian. Sa Pilipinas, ang komunidad na ito ay may mayamang kasaysayan at kultura na nagmula pa sa mga sinaunang panahon. Noon, ang mga sinaunang Pilipino ay may mga konsepto ng gender at sexuality na iba sa mga kanluraning ideya. Ang mga babaylan na mga spiritual na leader at manggagamot ay may mga papel sa lipunan na hindi limitado sa mga traditional na gender roles. Sa kasalukuyan, ang komunidad ng LGBTQ+ sa Pilipinas ay patuloy na nagtatrabaho para sa mga karapatan at pagtanggap. May mga grupo ng advocacy at mga organisasyon na nagtatrabaho para sa mga karapatan ng LGBTQAI+ tulad ng mga Equality Alliance, Pride PH, at Bahaghari. Gayunpaman, may mga hamon pa rin na kailangan harapin tulad ng diskriminasyon at karahasan laban sa mga miyembro ng LGBTQAI+. Ang kawalan ng mga batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng LGBTQAI+ ay isa sa mga pangunahing hamon na kailangan solusyonan. Sa pagtutulungan at pagkakaisa, maaaring makamit ng komunidad ng LGBTQAI+ sa Pilipinas ang mga karapatan at pagtanggap na nararapat sa kanila. Lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga sinaunang LGBTQ. Noong 1897, itinatag ni Berlin ng ALEMEN ang Scientific Humanitarian Committee, ang kauna-unahang organisasyong tumutulong para sa mga homosexual at sexual minorities. Itinatag ito ni Magnus Hirschfeld, isang doktor at sexologist, kasama ang iba pa. Buhat dito, nagsimula magkaroon ng boses ang ideya ang homosexualidad, sexual or gender diversity ay bahagi ng natural na pagkatao, hindi sakit o krimen. Nilayon ng WHK na ipalawang sala ang mga batas na kriminalisa ang same-sex act, partikular ang pag-alis ng paragraph 175 ng Batas Alamen na nagbabawal sa homosexualidad. Gumagamit sila ng science plus research bilang batayan, hindi lang moral o relihiyon, argumento para baguhin ang pananaw ng lipunan. Naglathala rin sila ng unang journal sa mundo ng tumatalakay ng mga sexual variants, Yearbook for Intermediate Sexual Type, noong 1989 hanggang 1923. Isang mahalagang hakbang para sa akademikong pagkilala sa sexual gender diversity. Paglawak ng modernong kilusan mid-20th century. Noong 1950s sa Estados Unidos, nabuo ang Machine Society, unang matagal na organisasyong para sa gay rights at sa US.
At ang Daughters of Bilitis, isang organisasyon para sa mga kababaihang lesbians, bisexual. Noong mga 1960s, may mga unang sit-in at protesta para sa karapatan ng LGBTQ laban sa diskriminasyon. Labis ang panganib noon pero nagsimula na ang kolektibong kilusan.